hanggang ngayon, wala pa. Hindi naman pinakikinggan ng Diyos ang dasal ko. Hindi totoo yun. Dahil lahat ng ating dasal, pinakikinggan ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, magsumikap tayo, magtyaga tayo. Tingnan niyo po yung kanina sa ating Ebanghelyo. Merong kaibigan, dumating madaling araw, at tinawag yung kanyang kaibigan. Bigyan mo naman ng tinapay. Meron kasi yung dumating na bisita, wala akong maihain. Kaya rin mo nga ako ng 3 tinapay. Anong sabi nung nasa loob? Nakakarang ka na yung aking pintuan. Nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi nga mo bababa para ibigay pa yung hinihingi mo. Pero sinabi ng ating Ebanghelyo, hindi man siya bumaba dahil sa kanilang pagkakaibigan, bababa siya dahil sa pagpupuli nito. Ulitin mo ang Diyos. Huwag kang mapapagod. Tingnan niyo po si Abraham. Marunong tumawad. Ayon po sa aking hinanap, ilan pa ang tao sa Sodoma at Gomora noong panahon ngayon? Ayon po sa aking nabasa, siguro daw po mga 10,000 hanggang 50,000 ang tao sa Sodoma at Gomora. 10,000 hanggang 50,000. Ang una pong hiling ni Abraham, 50. Sabi ko ng Diyos, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora. Kung meron pong 45, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora. Kung meron pong 40, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora. Kung meron pong 3 po, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora. Kung meron pong 2 po, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora. Huling tawad, Lord, kung meron pong 10, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora. Isipin niyo po, 10 lang sa 10,000. 10 lang sa 10,000 ang mapakit. Hindi ko gunawin. Pero alam niyo po ba, kung itutuloy yung istorya, nagunaw ang Sodoma at Gomora. Nawasak. Dahil hindi po sila nakabilang ng 10. Ang nabilang po nila, 4. Si Lot, yung asawa niya, at yung kanyang 2 anak, 4 po sila. At kapiling-pilinan po ng anghel, huwag na kayong lilingon pabalik. Ang problema, yung asawa ni Lot, lumingon. At siya po ay naging aliging asin. Naging haliging asin. Kaya ang nakaligtas lang po sa Sodoma at Gomora, 3. Si Lot at yung kanyang 2 anak. Hindi nakakita. Pero gusto kong ipakita po doon sa ating unang pagbasa, yung pag-check ni Abraham, nakipagtawaran pa siya sa Diyos. Kaya sana, huwag kang mapapagod sa Diyos. Huwag mong sabihin, Father, ubod na yung tuhod ko kadadasal. Wala pa rin. Basta, keep on praying. Pray, pray, pray. Huwag mapagod. At ikatlo, sana magkaroon tayo ng kaisipan upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kaya po madalas, hindi pinagkakaroon ng Diyos yung dasal natin kasi hindi naman yun ang plano ng Diyos. Iba ang plano ng Diyos. Ang plano niya ay para sa kabutihan natin. Hindi lang natin maintindihan madalas kasi pinipilit natin ang gusto natin.
Pero ang tanong, yun din ba ang gusto ng Diyos? Magtiwala po kayo. Mas maganda ang gusto ng Diyos, ang plano ng Diyos, kaysa gusto natin. Pero po ako narinig na kwento ng isang pare. Ang kwento po niya, pero ito isang misis. Dasal ng dasal na sana makaalis na yung kanyang mister papuntang ibang bansa. Abin, 3 taon na, hindi pa naalis yung kanyang mister. Isang araw, tinatake po siya. Ang nagtapos kanya sa ospital, yung kanyang mister. Ang nag-alaga sa kanya sa ospital, yung kanyang mister. Ang tumulong sa kanya, yung kanyang mister. Naisip ng babae, kung yung asawa ko nasa ibang bansa, malamang patay na ako. Dahil walang magdadala sa akin sa ospital. Diba? Kaya kung titignan nga po natin, hayaan lang po natin may plano ang Diyos. At palagi niyo pong tatandaan, ang sagot ng Diyos sa ating dasal ay 3. Ang unang niyang sagot, oo. Kung makabubuti sa atin yung dasal mo, hindi ka pa nakatapos na bigyan na yung kanyang sagot. Oo. Ngayon, kung ang dasal mo ay hindi makakabuti sa iyo, ang sagot sa iyo ng Diyos, hindi. Gaano man katagal magdasal, kung ito hindi makabubuti sa iyo, ang sagot ng Diyos, hindi. At ikatlo, ang sagot ng Diyos sa ating dasal, maghintay ka. Maghintay ka. Dahil sa paghintay, makikita po natin kung ano ang plano at kalooban ng Diyos. Kaya ang turo sa atin ng ating Panginoon, 3. Para tayo magugong magdasal, magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos bilang ating Ama. Ikalawa, huwag kang mapagod magdasal. At ikatlo, sana maunawaan natin at maisabuhay ang plano at kalooban ng Diyos. Kung nasa atin yung 3 ito, totoo ka nang nagdarasal. At tandaan mo, nakikinig ang Diyos sa iyong dasal. Hindi ka mapapahiya. Amen.